Hindi na alintana ng mga commuter ang taas pasahe sa bus basta makauwi lang sila ng probinsya ngayong Semana Santa. Ang ilan nagpalipas na rin ng gabi sa terminal habang naghihintay ng kanilang biyahe. Umaasa rin ang ilan na makakuha pa ng tiket kahit fully booked na rin ang ilang biyahe pa Bicol. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, pahirapan pa rin ba makakuha ng tiket ngayon? Nako Cheryl, para doon sa mga kapatid natin na ngayon palang bibili ng ticket, baka pahirapan na. Dahil kanina, yung mga nakausap natin pasahero dito, yung umaga pa lang nandito na sila at medyo nahirapan sila, sinuwerte lang sila na may mga extra trips pa. So yung mga ngayon palang dadating, baka mahirap na. At kung makikita nyo dito sa aking likuran, ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tao dito at sa mga boarding gates nga dito ay napakahaba na rin ang pila. Biyaheng Bicol ang commuter na si Deb Sumalde. Kaya maaga pa lang, pumila na siya dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para bumili ng ticket. Pero ang dating 1,700 pesos na pasahe, naging 1,900 pesos na. Kaysa hindi makabiyahe, pinatos na yan ni Deb. Pinag-grab na namin kasi kailangan namin umuwi. Okay. Mas maganda ng Holy Week sa province. No choice na rin ang commuter na si Jessica Castillo na uuwi namang Daet, Camarines Norte. Nilabanan na niya ang 992 pesos na ticket na dating 850 pesos lang. Okay lang, basta makauwi. Sa kabila niyan, wala raw natatanggap na reklamo ang PTEX management sa mga pasahero. Kahapon, 8 kumpanya ng bus sa PTEX ang pinagpapaliwanag ng LTFRB dahil sa pagtataas ng pasahe kahit suspendido ang fare hike. Kanina nga, muling nag-inspeksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa terminal para silipin ang sitwasyon ng mga biyahero. Kabilang sa sinuri nila ang mga driver. Isa pa sa tinitignan namin dito yung physical condition ng mga drivers. That's why they are subjected to drug tests and other physical tests para ma-check natin yung kanilang if they are physically fit tsaka mentally fit para mag-drive. Pati ang mga bus na babiyahe, tiniyak na nasa maayos na kondisyon. Nasitangan ng kawani ng Bureau of Fire Protection at Office of Transportation Security o OTS ang fire extinguisher na nakatali ng alambre sa bus. Sa ganyang siste kasi, mahihirapan ang pagresponde sakaling magka-emergency sa bus. Inaasahang lalampas sa 200,000 ang pasahero ng PTEX ngayong Holy Wednesday. Ito talaga yung pinakamaraming pasahero natin every Holy Week season. Kaya asahan natin after the working day, 5 p.m. towards the evening, talaga namang dadagsain tayo at yan ang pinaghahandaan natin ngayon. Fully book na nga ang mga biyaheng Bicol, partikular na yung mga biyaheng Camarines Norte. Meron namang mga extra trips, pero pahirapan pa rin daw ang pagkuha ng ticket. Medyo mahirap kanina. Ngayon ko lang ito nabayaran, pero kanina na kami nagpila. Mahirap sir kasi lahat fully book po eh. Oh. Ano po sabi sa inyo? Kanina kasi sir may nahanap ako ng extra bus. Ayon sa pamunuan ng PTEX, nahirapan sila dahil may mga bus company na nagbawas ng biyahe kahit dumami naman ang mga pasahero. Naging challenge ito in the past few days pero thankfully tumalima rin naman at sumunod yung mga transport operators natin na magpadala pa rin sila ng kanilang mga units dito. Sa kabila niyan, siniguro naman nila na nagagamit na ang 1,300 special permits na ibinigay ng LTFRB. Cheryl, sa ngayon baka lampas na sa 160,000 ang mga pasaherong nagpunta dito sa PTEX. So hindi talaga malayo lumampas tayo ng 200,000 para sa araw na ito. At sa mga oras din na ito ngayon ay napakahaba na ng pila sa ilang boarding gates ito, lalo na yung mga papuntang Cavite at yung papuntang Bicol. So ito ang kailangang paghandaan ng mga ngayon palang pupunta dito. Cheryl. Gerard, kahapon, naibalik sa dating presyo yung mga nagtaas pasaheng bus company. Paano naman yung mga binilhan ng mga nakausap mo ngayon, naibalik ba? Nako Cheryl, alam mo, kahapon nga may report na ganyan, parang nag-rollback yung presyo. Pero alam mo kanina, doon sa mga nakausap kong mga pasahero, doon sila bumili din sa ticket na nabigyan ng mga show cause order and sadly, balik sila doon sa taas presyo ulit. So yan yung sinasabi rin ng PTEX management na kung talagang may complaints mula doon sa mga pasahero, tsaka nila ito aaksyonan. Cheryl. Gerard, bukod sa mga biyaheng pa Bicol, ano pa, yung mga fully booked? Cheryl, mostly Bicol, pero ngayon nakakita tayo ng mahabang pila doon sa mga papuntang Cavite at saka papuntang Batangas. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines.
Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.